Good morning, good day, province. So ngayon ang lakad natin ay pupuntahan natin yung isang kapitbahay nila dito na mag-harvest daw ng papaya. So titignan natin kung ano yung proseso, kung paano i-harvest, dahil alam ko na hindi lang basta-basta hina-harvest yung or kinukuha sa puno ang papaya. So pupuntahan natin para magkaroon tayo ng ideya kung paano nga ba ang pagproseso ng pag-harvest ng papaya mula farm going to the market. Alright, so stay lang. Like and subscribe to my channel pala. Baka maisipan yung mag-subscribe para updated kayo sa mga ginagawa ko dito sa series ng ating vlog dito sa province. Alright, so kami ngayon ay maglalakad papunta doon sa kapitbahay nga nila. Let's go na. So narito pa rin ang aking partner in crime sa mga lakaran dito sa province. Yo, shout out. Shout out. Like and subscribe. Subscribe. Comments down below kung ano yung mga nakikita na papanood nyo sa aking channel. So maglalakad kami hanggang dun. Yo, ayan no. Ayan, nakikita nyo na yan. Merong papayahan dyan. So kausapin muna natin yung may-ari kung pwede tayong kumuha ng mga footages sa kanilang pag-harvest, dahil yan naman ang basic sa vlogging. Kung merong pag-aari, huwag mong aariin dahil hindi yan iyo. So magpapaalam tayo. Sana pumayag dahil private nila yan. Meron silang sariling decision, opinion kung bakit hindi, kung bakit pwede. Doon tayo sa pwede. Alright, so ito na. Ayan na oh, nakikita nyo na yan, puno ng papaya. Medyo mataas na pala ito, so matagal na silang nag-harvest. Ang gusto ko naman kasi makita pa yung pagtatanim simula sa seedling hanggang sa paglaki. So siguro kukuha na lang tayo ng mga uy, akala ko mahulugan tayo ng sanga, biglang nabali eh. Ano yan, premonition na wag na tumuloy? Joke. Pamahiin yan. So parang may nakikita na tayong isang kuya at may mga crates na sila. Yan oh, nakikita nyo yun guys. Ang daming papaya oh. Papaya on the go. Ang daming bunga. So kausapin muna natin tong isang kuya dito kung nag-start na ba sila ng harvest o hindi pa. Guys, nandito na tayo sa gitna ng plantasyon ng papaya. So nag-umpisa na sila ng pag-harvest. So narito na yung kanilang nakuha simula kanina. Ano to, mga 2 hours ago. Ayan yung mga papaya. So ang pag-harvest, medyo yellow pa lang. Nakikita nyo yun guys, konting yellow pa lang. So hina-harvest na yan. Ito na yung tamang edad ng prutas kung kayo ay mag-harvest ng papaya. So tamang-tama ito na mai-shipment, maidala dun sa merkado para simulan na ang kitaan. Yo! Yan tayo no, doon tayo sa kita eh. So meron silang simpleng panguha ng papaya. Ang tawag nito ay kutsilyo. Di kutsilyo yan. Ayan lang oh, simple lang guys oh. Selector. Oh. Kinakalawit lang ng maliit na, ang tawag dyan, kalawit ni kamatayan. Selector ang tawag. Ha? Selector. Selector. So siniselect niya yung mga dapat lang kuhanin, dahil yun nga sabi ko kanina, kailangan makuha lang yung tamang edad ng prutas para maibenta sa merkado, sa market. So sa pagkahulog, pasa doon sa isa. Wow, catcher si kuya, galing. Oh, di ba?
Sa prutas na ako guys mag-concentrate. Kasi hindi naman tayo juice. Concentrate lang. Joke! Joke yard! Oo, ganun talaga. Ikaw kuya, okay lang sama ka? Depende. May share. Magkano? So ganyan lang ang pagkuha. So siguro sa ganitong lapad ng plantasyon, makukuha siguro to isang araw o 2 araw. Tama ba ako? Depende sa panahon. Depende daw sa panahon. Kung walang ulan, kung tuloy-tuloy ang init dito sa farm, siguro 1 araw. Pero kaya yan. Ayun guys, oh. Siyempre, susubok ako na mag-catch. Uy, galing oh, inaagaw oh. Dribble and catch and take it to the basket. Di, joke lang. Basketball naman yun. Oh, ito pa. Oh, sarap. Dito pala guys sa probinsya, may mga rate sila kapag ikaw ay magiging harvester. Magkano na ngayon, kuya? Depende sa amo. Depende sa amo. Oh, kung medyo kuripot, 300, 400, 500. Depende lang. So mag-start ng 300. Depende daw sa mood nung sa mood. Depende ta mood. Joke lang. Depende sa tamod. Joke. Hindi. Depende sa kakayanan ng isang may-ari ng plantasyon ng papaya kung magkano yung per day. So wala sila sinusunod na rate ng isang trabahante dito hanggat mapag-usapan kung magkano yung rate. Siyempre sa talent mo, kung mabilis kang gumalaw, bakit ba hindi 500 agad? Dahil masipag ka, hindi ka tirador. hindi ka mapanglamang. Yun yung tawag doon eh. Kung usapan arawan, gawin mo yung trabaho maximum sa 1 araw. So ganun ang rate, 300 to 400 ang talent fee ng isang harvester dito sa province ng plantasyon ng papaya. Papaya ni Carla yan or parang mabilis lang eh. Mabilis lang mag-harvest. So ikaw na mismo ang magpili no. Kung yung size na yan marketable o magandang size para maibenta. Yun. May alam tayo dyan. Kahit chismis lang. Fuck yan guys. So ganyan lang ang proseso. Mga ilang years na to kuya? 1.5 years. So every month ang harvest? Every week. Wow! Pag may buying. Every week ang harvest nito guys, simula nung mag-start ng unang harvest. So sana lang makatanggap lang ng tamang presyo ang mga farmers ng papaya dito sa Pilipinas para naman kumita naman yung grower. Dahil kung hindi nga ganun ang mangyayari, mauwi lang sa 50-50 lang o sana maka 50% sila ng kita bawat harvest. Yun. Tapos babalikan yan para kolektahin. Saan dadalhin? Sa pier. Sa pier? May sa Binsan. Ikaw pa ang mag-ship niyan? Hindi na yung pupunta. May kukuha. Sila na yung nakatoka na kukuha ng harvest mo sa usapan nyo. Oo. So less na rin workaholic yung ganitong paraan na meron ka nang makuhang buyer at sila na mismo ang pupunta dito sa farm para kukunin ang iyong harvested fruit. So ganon kasimple. Sa kwentuhan na naman simple, pero sa mga manggagawa na kagaya nila, meron ding mga pinagdadaanan yan. Hindi lang emotion, hindi lang physical, financial din. Siyempre isama natin yan dahil doon nagsisimula ang negosyo. Alright, so abang-abang lang pagkatapos nito
kung ano pang susunod na action ang makikita natin dito sa farm ng papaya. Ah, meron? Oh, tigbalot oh. Mayo aga ko ya. Ah guys, ito yung sunod na ano. Sunod na proseso ng pag-harvest ng pinya. Ay, na pag-harvest ng papaya. So pagkatapos kunin sa puno, ito naman sa side ni Kuya, siya naman yung tagabalot ng Jerio doon sa hinarvest. Oh, ayan. Oh, ang galing oh, ganun lang pala oh. Yun. So lahat na prutas ng papaya ay babalutin para siguro protection. Hindi siguro, protection yan sa dun sa balat dahil sensitive ang balat ng papaya. Biglang lumuluha. Kaya mga sensitibo dyan, wag agad maging balat papaya. Kung mayroon kang pinagdadaanan, aba, labanan mo, tama? O tatamaan ka sa akin. Ngayon, si Kuya, ayan, tatapusin niya yan. So, isa rin sila sa mga arawan, Kuya. Arawan. Tapos, dito naman sa kabilang side, puntahan naman natin yung dalawang kuya dito na nangungulikta nung nabalot ni Kuya na papaya. So narito, tang dang dang dang, yun, ang cute ng kanyang truly. Siyempre may wheels, BMW yan Kuya. So sila naman yung nakatoka sa pangungulikta ng nabalot na papaya. Ayan. So kailangan isalansang ng maayos para maraming mailagay sa isang box. Ang tawag nito guys ay crates, fruit crates or box. Gawa siya sa kahoy. Yan. Ano lang yan, man-made lang yan. Pinukpok lang yan. So dapat maayos ang pagkasalansang. Yun oh. So dito naman tayo. Yan, isa-isang dinadampot at ilagay doon sa lagayan ng crates. Alright. So ganon na ganon lang hanggang sa maubos. Marami nang nabalot dito na area. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tumpok. So tumpok-tumpok tayo. Presyon Divisoria. Tumpok-tumpok lang. So, dami ko na sinabi guys ha. So ganun ang proseso, isa sa mga proseso. Tapos yung nakuha nila doon, dadalhin naman doon sa isang side kung saan pagsamasamahin yung nasa crates na at kukuberan na ng mga wooden lock para maghintay naman ng oras para kolektahin ng sasakyan at diretso na daw ito sa Jensen para i-shipment papuntang Maynila. So ganon ang proseso lang. So ngayon lilipat na si Kuya sa kabila. At syempre dahil ikaw ay isang talent dito sa farm ng papaya, merong pamirienda ang merong pamirienda si boss. Yun lang. Kasama sa arawan ang merienda tanghalian. Oy guys, narinig niyo yan? Pati daw bisita mayroong merienda. Masyado. Masyado kong inaabuso yung bahay namin. Grabe no, ito yung meron ding papaya yung kapatid ko noon. Pero hindi ko alam kung ano yung pinagdaanan, bakit naglaho na parang bula. Yun, siguro hindi nakasurvive sa kitaan or nalugi o ano ba. Alamin natin yan maya maya pagkatapos dito sa kay Kuya. O nakita nyo yan guys, oh. Basta masipag ka lang dito sa probinsya, no? Marami kang pagkikitaan. Malay mo manganganak si kambing at ibibenta na rin. Ang halaga yata ng kambing dito na isa buhay nasa 3,000, maliit, pang karne or pang alaga. So guys, simula na ang merienda natin dito. So meron silang patinapay. Ayan. Siyempre nandyan yung paborito ng lahat, ang Coca-Cola. Ano boy? Kumusta? Anak mo?
pagtingin mo? Apo. Meron na ako, meron nang nag-tip sa akin kanina. Yun. So ganito ang farm life ng isang grower ng papaya. Pagkatapos pamahaw, libre na yung pamahaw, hindi kasali. Depende. Depende. Kung aga sila mag-adto, makapamahaw. Pero kung mag-time po, parang late na sila, di nila kapamahaw. Oo. So yung pamahaw guys, ano yun? Almusal. Magkapatid lang yun. Pamahaw, almusal, basta kaon. Oo. So merong pakain kapag maagang alas 7 siguro mag-umpisa, may libre ng pakain sa agahan. Tapos tanghalian. Ay, bago muna magtanghalian, siyempre dadaan ng alas 9. O, yan yung merienda. Depende na lang kay boss kung Jollibee pa merienda sa'yo. Wow! Swerte! Dahil pa Jollibee. So, ang madali lang naman kainin dito, madaling mabili. Tatakbo lang sila doon sa sentro ng barangay. Meron ng bilihan ng tinapay doon, bake shop. So kaya naman option yan, madalian, tinapay. So pagkatapos doon sa area kung saan kinuha yung nasa crates, ito na si kuya ngayon, dadalhin na dito sa tambakan kung saan pagsamasamahin ang kanilang nakuha na papaya na nasa crates. So ayan guys ha, makapupulutan nyo to ng sample sa mga proseso ng pag-harvest ng papaya. So meron na silang 2, 4, 6, 8 pang siyam ito na crates na nakolekta doon sa puno. So ngayon naman, dahil nandito na tayo sa puno ng papaya, subukan naman nating tikman ang kanilang papaya. Syempre hindi tayo uuwi, hindi tayo aalis dito na hindi natin matitikman ang kanilang papaya. So kukuha tayo ng pangsungkit dahil umalis si kuya, di natin mahiram yung kanyang selector o yung pang harvest ng kutsilyo, maliit na kutsilyo. So kuha lang tayo ng kawayan. So siyempre nagpaalam na tayo kung pwede ba tayo pwede ba tayo kumuha ng bunga para masubukan natin ang texture ng kanilang papaya. So punta tayo ulit dito. Meron kami nakita dito na hinog na sa puno. So ito yung mga masarap na prutas na masarap kainin dahil hinog siya sa puno. So ayan, subukan natin ha. Siyempre sasaluin ko to. Oy! Oy, galing! O, isang kamay ka lang. Yo, meron na tayong papaya. Siyempre courtesy kay kuya. Ngayon bibiyakin natin to. Susubukan natin ang tamis. Ang ganda ng pagkahinog guys, oh. Hindi matigas, hindi rin malambot. So tama lang. Yeah boy, kakain tayo ng papaya ni kuya, hindi papaya ni Carla. Dahil ngayon nandito tayo nga sa plantasyon. So kailangan natin subukan ang kanyang papaya. Guys, itong papaya na to kung saan makakarating to ha. Pero ang sabi nila dadalhin sa Jensan at doon isasakay sa barko at ibebenta sa Maynila or malamang export pa ito. So naabutan natin ulit si kuya, sinasarado na. Ayan, nilagyan muna ng karton. Tapos imano-mano na ipako. Ipako na yan. Yun oh. Yung mga pukpok na asintado talaga eh. Walang take two. Dahil pag take two yan, ibig sabihin tumama sa kamay. Siyempre masarap yun. Ay sarap. Masakit. Meron kang kutsilyo kuya?
bahay. Ay, naapa sa balay. Kuha dito, Mer. Ngayon, oy, okay lang. Okay lang. Oy, salamat. So, kukuha muna tayo ng kutsilyo. Mabuti si Bunso. Pumayag na siya na ang kukuha doon sa bahay nila ng kutsilyo. So, abang-abang tayo guys, ha? So guys, simulan na natin ang pagmukbang ng papaya ngayon. Ito si papaya. Siyempre hati. Pwede rin binabalatan agad. Wow, sarap. Papaya yan. Oh, masarap yan syempre. Bango. Parang kulay ng sabon, no? Sabon pa lang, ayos na. So kung puputi ako sa sabon, so puputi din yung aking bituka, ganun. Ganun ba yun? Sir, Lapit. So tanggalan natin ng buto. Tapos ganyan na lang kasi tayo naman ang kakain. Yan. Tapos i-slice na malupiton o ganyan. Kain. Sarap. Lasang papaya. Ang tamis guys. Kain. Gusto mo? Subo mo yan. Sarap. Siguro ang presyohan ngayon kung ganito ang tamis. Magkano bang kilo ngayon, kuya? Ang papaya na hinog. 40? Dire. Oo. Oh! Guys, narinig nyo? 7 lang ang kilo pag nandito pala sa farm bibilhin sa puno. Pero pag bibili ka sa fruit stand, ay tumataginting na 150 ang kilo. Dito pa lang sa Tupi. Pero pag nasa Jensanal, nagtanong ako minsan, 180, 200. So ganun yung ganun yung paglipad ng presyo simula dito sa puno. Kaya minsan mayroong mga frustration ang mga grower nga ng pinya dahil sa ganung klaseng kalakalan na napakamura kapag dito sa puno ang kuhanan nila ng papaya. So paano yan? Kain pa more. Ito tayo. Ikaw gusto ba? Sawa ka na agad? So sarap. So ayan, dumating ulit si kuya para sa 2, 4, 6, 8 pang 10 crates. So kakabiran ulit ng karton. Tapos ganung proseso, paulit-ulit lang yung pagtabon ng karton at saka pukpukin ng slice na kahoy para ready to shipment na. Guys, para legit na nandito tayo sa puno ngayon, subukan nating magbalot kung gaano kadali o kahirap ang gumawa ng pagproseso ng pagbalot ng pinya. So tignan natin to, kukupyahin natin. Papaya. Ano sabi niya? Ay, pinya, sorry. Papaya pala, papaya. Paki-edit na lang, edit. Papaya tayo sa papaya. Okay? Sige. So gagayahin natin si kuya. Gayahin natin si kuya kung paano. So una yan, ganyan. Ayun. 1, 2, 3, 4. So dapat ganyan. So since na mag-aaral tayo magbalot, sabi mabagal muna. Okay? So ganito. 1, ikot, tapos tupi, ikot, tapos ilak. Meron na tayong nabalot na papaya. So lagay dyan.
Ay. Oh, ganern. Pak, ganern. Like and subscribe to my channel at Justin Dasit Channel. Papaya Edition. Baka sabihin ko na naman pinya. Bakit ba? So kung araw-araw mo itong ginagawa, o kapag merong nagha-harvest at yun ang gagawin mo, syempre bibilis ka na. Ayan. Pasado na ba? Like and subscribe. Yo. Akin na. So sana naman meron kayo na pagpupulutan ng aral sa Papaya Edition natin na vlog. So si Kuya, sisiw na sa kanya oh. Ang bilis niya gumalaw eh. Di ba? Oh. Paglagay, gulong, tupi. Galing. So konti na lang. Saan maano din yan, matatapos din yan. Alright. So ganon yung mga galawan dito sa farm ng papaya. So yan ang 360 view ng nasa gitna ka ng papayahan. So napapansin nyo guys, asintado yung pagkatanim, diretso, tapos pangalawang line diretso din. Ganon din kahit saan ka magpunta, saan mo titignan, naka-align siya yo. Yan ang mga grower na galawang plantasyon. Para kitang kita mo eh kung sino nandun sa dulo. Ang galing. Ngayon guys, subukan naman nating ako ang magtulak nung crates. Yo. Kung gaano kabigat itong isang crates, 70 kilos. So kung minus 10 kilos itong crates, so nasa 60 kilos ang laman nitong isang crates. So sa 60 kilos times 7 per kilo, 490 pesos ang isang crates. Wow! Ito yung 70 kilos ngayon. Medyo mabigat din. Merong masasagasaan. Whoop! Yeah! Ay! Grabe no? Sige. Ginusto mo yan eh. Sama mo ko. Doon ka. So ito na yung 400 pesos sa isang araw. Nagalawan dito sa papaya farm. Wih! Kapoy. Kapoy gate. Grabe, matutumba pa. Yan. So meron na tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na crates na sa ilang minuto na pagpunta dito para masaksihan natin ang pagproseso ng pag-harvest ng papaya. Alright, so maraming salamat sa may-ari na pinayagan tayong mag-vlog dito sa kanyang plantasyon. Yan At sana naman yung mga namimili dyan ng papaya, taas-taasan nyo naman yung presyo. Hindi biro Maawa naman kayo. Maawa ka naman. Mahiya naman kayo. Mag-like at subscribe ka naman. Naisingit yung pansarili.
Whew! Mahirap. Mahirap yung tira. Oo. Mahirap magiging bumpilak. Yeah, guys, yung bumpilak, isa yan sa mga salita ng mga native natin na bilaan. Minsan ginagawa na lang naming joke na yung bumpilak. Pag bumpilak, marami. Pag wala, lando pilak. Ay, si lando. Lando pilak. So, walang pera, lando pilak. Maraming pera, Boom, pilak. boom pilak. Boom! Tarat-tarat. Yan, boom, tarat, tarat. Dinadaan na lang natin sa ganyan yung buhay natin dito sa probinsya, no? Dahil pag nagseryoso ka, malamang kung di ka ma-stroke, nakatunga ka na lang sa kawalan. Sabi niya, pag seryoso ka, hindi ka abot ng 200 years. Yun. Kaya pero sa sagana ng pagkain na natural dito sa farm, kaya umaabot yung mga edad natin ng ano 50. mga 50 na lang. Pero kung nasa city ka, ang lahat kinakain mo puro junk foods at mga dilata. So good luck sa'yo kung aabutin ka ng ganong edad. Dahil hindi naman basta-basta mamatay, magkakasakit ka muna. Realidad yan at hindi mo pwedeng sabihin hindi yan totoo dahil nangyayari na yan ngayon. Sa dinami-daming mga pagkain na nasa grocery, di mo alam na unti-unti ka na palang tinitepok. Siyempre bibigyan ka muna ng sakit. Ganyan pa man, lumalayo na tayo sa usapan. So nasa papaya pa rin tayo. Kanina pa ako pinya ng pinya kulang sa focus. So ito naman yung paraan. Nilalagyan muna ng karton yung crates. So, ganyan lang guys. Tapos lalagyan ng papaya. So dahil dyan, magtatapos na ang ating vlog dito sa farm ng papaya. Like and subscribe, huwag kalimutan. Dito lang sa Justin Does It channel, ang channel na kung ano ang ginagawa. Kaya naman, Justin Does It. Alright? Bye bye! See you on my next video.